Salamat, Ama, maaari po kaming lumapit sa inyo alang-alang sa aming mga kapatid, maging alang-alang sa aming sarili. Pakaliwanagan niyo nga po ang aming isipan, bigyan kami ng liwanag upang makita namin, Panginoon, ang maraming bagay. Lalong-lalo ang may kinalaman sa kaligtasan namin at sa aming kapwa. Ibunyag mo sa amin, Panginoon, ngayon, ang mga gawa ng kadiliman, ang mga kabulaanan, at nang sa gayon, hindi lang namin maunawaan, kundi maipaunawa pa namin sa aming kapwa. Basbasan niyo nga po kami, Panginoon, ang aming puso inyo nga pong gawing matabang lupa na taniman ng inyong salita. At sa ngalan ni Jesus sa taga Nazaret, itinataboy ko ang anumang mga masasamang espiritu, presensya, impluensya, mga kasinungalingan, katigasan ng loob, pambubulag, panlilinlang ng lahat ng gawa ng kadiliman. Tinatanggap namin, banal na espiritu, ang inyong liwanag, ang inyong pagpapalaya, at ang pagtawag niyo sa amin upang makapagpalaya rin ang iba. Amang Diyos, kayo po ang tunay na maging tagapagsalita. Gamitin niyo lang ang inyong lingkod, at nawa ang katotohanan niyo ang mahayag, pangalan niyo ang mataas, at kaming mga anak ninyo, maging mga anak ng kaliwanagan. Naniniwala kaming inyong ipagkakaloob ang hinihiling namin, Ama, sapagkat hinihiling namin alang-alang kay Jesus. Amen. The Real All Saints Day. Ano nga ba yun? Ang atin pong bayan, marami mga tradisyon, minsan unique to us, kung minsan influence ng ibang bayan, kung minsan naman ay pinaghalo-halong influences ng kung ano-ano. Minsan invento natin yung mga tradisyon na yon. And one of that, of course, is yung All Saints Day. Kinikilala yan na November 1, All Saints Day. Meron pang All Souls Day. Siyempre, nalilito naman yung mga tao kung alin nga ba yun. And there's a lot of erroneous teaching and a lot of ignorance and therefore a lot of superstition born of it. Kailan nga po ba at ano ba ang tunay na All Saints Day? At hindi ko po nais ngayon, halimbawa, na tiligsain ang anumang relihiyon, kundi atin pong pag-usapan ang katotohanan ayon sa Biblia. At kapag tayo po ang mga nilikha ng Diyos ay nagbubukas ng ating puso, ng ating kalooban sa katotohanan, maging ito ay hindi sang-ayon sa ating dating nakaugalian o nakasanayang paniwalaan, ang pagpapala ng Panginoon ay nabubuksan at napapasa atin. Kaya nga po, gusto kong lagyan to ng label, we are not criticizing any religion at all, but let's discuss this tradition in the light of Scripture. Ano nga ba talaga yung All Saints Day? So pag-usapan po natin ngayon, the real All Saints Day, yung totoong Todos los Santos. At kung totoo ang pag-uusapan, dapat unahin pag-usapan, sino ba ang totoong saints? Siyempre, All Saints Day, sino ang totoong saints? Ano po bang ibig sabihin na matawag kang santo o santa? Pakitingnan nyo nga ang inyong katabi kung mukhang santo o kung mukhang santa. Di po ba? Mamaya nyo na, suspend your judgment kung santo nga ba yan o santa. Ang tunay pong mga saints are saints not made by man. Sainthood cannot be conferred by a human being. Hindi ka pwedeng gawing santo o santa ng tao. Dahil ang tao, walang kapangyarihan above sa kanyang pagiging tao. At ang pagiging santo o santa ay lampas sa pagiging tao. Paano ko pa ikakaloob? Paano ko ibibigay ang isang bagay na lampas sa akin? How can I give something that is beyond me? How can I give something that is above me? So, ang tunay pong santo at santa, hindi ginawa at hindi pwedeng gawin ng tao. Therefore, not beatified by another human being, not canonized by another human being. At walang seremonya na maaaring likhain ang tao para yung ordinaryong tao, pagkatapos ng seremonyang yon, ay maging santo. Anong proseso at anong pabrika ang pwedeng daanan ng isang ordinaryong tao para paglampas niya doon, santo na siya? It is beyond humanity. It is beyond human beings. It is beyond human power. Man has no such authority because man is fallible. So,
Unang-una, the real saints are not the saints made by man or declared by the religions of man or declared or processed by the traditions of man. But sino po yung real saints? People who were made saints through their saving faith in the Lord Jesus Christ. Apart from Jesus Christ, nobody can become a saint. Siya lang ang above human kasi siya hindi lang human, siya ay God. Di po ba? Si Jesus ay hindi lang tao, siya ay Diyos na nagsakatawang tao. Siya lang ang pwedeng magbigay ng sainthood to anybody. Hindi tao na nagbibigay ng sainthood sa kapwa-tao sa pamamagitan ng isang seremonya na inimbento rin ng tao. Si Jesus na lampas sa pagiging tao, siya po ang maaaring magbigay. And, as I have mentioned, saints are people who were made saints through their saving faith in Jesus Christ. Yung mga tao na nananampalataya to the point that they are saved. Dahil yung pananampalataya nila ay ganap, yung pananampalataya nila ay malinaw, sila po yung mga saints. Only faith in Jesus Christ can save. Pag hindi kayo ligtas, definitely hindi kayo pwede maging saint. Kaya kailangan ligtas muna ang kaluluwa ng isang tao bago siya maging saint. But only faith in Jesus Christ alone saves. Anong sabi ng Acts 16:31? Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. So baka maaaring maraming mga santo at santa hindi naman talaga naniniwala kay Jesus. E di hindi totoong santo yun. Di po ba? Kailangang tanggapin din si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Anong sabi ng John 1:12-13? Yet, to all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. So yung tunay na kaligtasan, yung tunay na paglipat from sin to righteousness, from darkness to light, hindi kayang gawin ng tao. Kung yung mga ligtas lamang ang pwedeng maging saint, at walang nakapagliligtas, liban kay Jesus at ang pananampalataya sa Kanya, therefore, apart from Jesus Christ, there is no sainthood for anybody. Kaya napakahalaga, not of human decision. Hindi desisyon ng tao ang nakakapagpaligtas lamang. Hindi desisyon ng tao ang nakakapaglipat ng kondisyon from darkness to light. But, God's decision. And God's gift. So, pinag-usapan natin dyan, only faith in Jesus Christ saves. And also, those who are saved through faith in Jesus Christ are called saints in the Bible. Sino po ang tinawag na mga santo at santa sa Biblia? Yung bang mga kilala ng tradisyon na santo at santa? Nakasara na nga ang Biblia nung ipinanganak yan mga yan. Di po ba? So definitely, hindi sila yon. Maaari sigurong sa mga kinikilala ng marami na santo at santa, baka nga meron din, malay natin. Dahil personal yan na pananampalataya sa Panginoon Pero hindi natin pwedeng igarantiya na kung dumaan ka sa isang proseso, isang ritual, isang seremonya, at tinanggap naman ng isang taong may kapangyarihan na santo ka, naging santo ka na nga. Dahil tao lang yun Sa Acts 9:13, noong si Ananias ay pinapapunta ng Panginoon kay Pablo, para si Pablo ay bautismuhan at tanggapin sa kapatiran, si Ananias ay nangatwiran. Sabi niya, Lord, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your saints in Jerusalem. Ang konteksto ng saints, alam nyo kung sino? Church members. Meaning, hindi nagpalista dahil member. Yung spiritual members. Those who have accepted Jesus as Savior and Lord. Yung sinabi ni Jesus sa John 3:3, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Therefore, those who have seen the kingdom of God are the ones who are called saints. Therefore, they are the ones who have been born again of the Spirit and of water. Those who have accepted Jesus Christ as Savior and Lord. Yun, mga kapatid at mga kaibigan, ang saints.
yung mga tao na tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasi ang ibig sabihin ng saint, holy. Sige, teka, paano naman naging holy? Halimbawa ako, born again na ako, tinanggap ko si Kristo, Panginoon at tagapagligtas, nanampalataya ako sa Kanya. Ipinagkaloob ko sa Kanya ang aking nakaraan, kahapon at bukas. At ako'y nagpasakop na sa Kanya. Pero, hindi naman talaga ako holy, may mga kasalanan pa ako. Paano ko pwedeng tawaging saint? Ang tao po, na nananampalataya kay Jesus, tumatawag kay Jesus, nagpapasakop kay Jesus, ang lahat ng kanyang kasalanan ay kinukuha ni Jesus at dinadala doon sa bundok ng Kalbaryo at namatay si Jesus para sa kasalanan na yon. At ang ibinibigay ni Jesus na kapalit sa kasalanang kinuha niya ay yung kabanalan ni Jesus na ibinibihis doon sa taong nananampalataya. Kaya sa Biblia, ang kaligtasan ay para doon sa mga malilinis, ganap at banal. Sapagkat ang Diyos ay malinis, ganap at banal. Hindi siya pwedeng magkaroon ng pakikitungo sa mga hindi malilinis, ganap at banal. Pero paano tayo makakarating sa kabanalan niya na yon? Nakararating doon ang sino man na nagpapasakop kay Jesus, nananampalataya kay Jesus, at nagpapaligtas kay Jesus. Dahil ang lahat ng kanyang kasalanan kinukuha ni Jesus at pinapalitan niya ng kalinisan niya. Kaya sabi sa Biblia, by His wounds we have been healed. He bore our sins on His body on the cross. Kaya nga siya tagapagligtas. Sabi ni Juan Bautista, behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. Tingnan ninyo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Habang kaya ni Jesus na tanggalin ang kasalanan ng lahat ng tao, ang matatanggalan lang ay yung nagpapatanggal. Dahil iginagalang pa rin niya ang ating sariling desisyon, yung ating free will. Kaya kung sa desisyon ninyo, sinabi niyo kay Jesus, marumi talaga ako, linisin niyo nga po ako, hugasan niyo ako ng inyong dugo, yung kasalanan ko na past, present, and future, isama ninyo doon sa dahilan ng kamatayan niyo sa krus. At please, exchange basket tayo. Inyo na ang aking kasalanan at dahil dyan, mamatay kayo sa cross. At amin na ang inyong kabanalan at nang ako'y magpunta sa Ama at makapunta sa langit. Yon ang ibig sabihin ng kaligtasan. Kaya ang Kristiyano, sasabihin ng iba, ang yabang niya mga born again na yan, hindi pa patay, sasabihin sure na sila ng heaven. Kung magkasala pa sila bukas. O teka, yung kasalanan ko lahat, past, present, and future, ibinigay ko na kay Jesus, kaya ako sure. Kaya the righteous will live by faith. Kaya kahit alam natin na may kasalanan tayo at nagkakamali tayo, ang kapatiran natin nagkakamali, sa tingin ng langit, yan ay perfect. Dahil binayaran ni Jesus ang lahat ng kasalanan na yan. Sasabihin nyo ngayon, nung nagbayad naman si Jesus sa Kalbaryo, halos 2,000 years ago na, paano yung kasalanan ko bukas? Sapagkat si Jesus ay Diyos. Hindi siya nakakulong sa panahon. Ang ginawa niya noon, ay patuloy niyang ginagawa ngayon, gagawin pa niya, because God is the same yesterday, today, and tomorrow. The effect of the crucifixion, the effect of the resurrection is not confined to time. It is timeless, because God is timeless. Kaya kung kayo magkaroon ngayon ng kaliwanagan, at ngayon yung sinabing, kailangan ko pala si Jesus, kailangan kong linisin niya ako dahil hindi ko kayang linisin ang sarili ko. Sa sarili ko lang, hindi ko kayang umakyat pala sa Diyos. Pag hiniling nyo kay Jesus na kayo'y patawarit, linisin, at tanggapin bilang anak, ngayon lang siya napako para sa inyo. Although the historical crucifixion was confined in time and it happened in time, the spirit of it cannot be limited by time. Because God is timeless. Kaya hanggang ngayon, available pa siya. Sa Diyos, walang past tense. Walang future tense. Everything is an ongoing present. Di po ba He is the beginning and the end? Kung siya ang beginning and end, di yung end future, yung future end na, past na, only in a circle can the beginning be the end. Di po ba? At kung kayo ay nandun na sa beginning, yung end ninyo, actually, future yun dahil babalik kayo. Is eternal. So, the salvation of Jesus Christ is available. At ang ni-refer sa Acts 9:13 na saints, mga mananampalataya.
Sa Acts 26:10. On the authority of the chief priest, sabi ni Paul, I put many of the saints in prison. And when they were put to death, I cast my vote against them. Again, he was referring to the believers of Jesus and called them saints. Sa Romans 1:7, sumulat si Pablo sa mga taga-Roma. Anong opening niya? To all in Rome who are loved by God and called to be saints. Lahat ng members ng church, tinawag niyang saints. And I tell you, when I say members, hindi yung nagpalista officially, kundi yung spiritually, naging anak na ng Diyos dahil tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Whether or not you become an official member of a local congregation, when you accept Jesus as Savior and Lord, you are already a member of the spiritual body of Jesus. And it is that membership that is important. Sa 2 Corinthians 13:13, sabi naman sa sulat doon, all the saints send their greetings. Kanina binabati yung mga saints, ito naman yung mga saints ang nagpapabate. Hindi ito yung mga beatified, hindi ito yung mga canonized, ito yung mga forgiven sinners just like you and me, called saints. Called saints by the Bible because they have been made clean by the blood of Jesus Christ. And I like you to take note of Ephesians 6:18. Mga taga-Efeso 6:18. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. We pray for the saints. We don't pray to the saints. Nakita nyo ba malinaw? Maraming nga kabulaanan na dumating sa tradisyon ng tao at sa mga relihiyon na ngayon, ang mga tao ay nagpe-pray na sa saints. Samantalang noong panahon nila Pablo, they pray for the saints. Meaning, they pray for each other. Because they are all saints, because they are all believers, as we are now, who are true believers in Christ, are all saints, we pray for each other, not to each other. Nabaligtad at sa halip na ipinananalangin ang mga santo at santa na ang dinadasalan. So, sino po ang real saints? The real saints are the born-again Christians. Sabi nyo, napakayabang namang statement yan ng mga born-again. Kaya mga born-again ang yayabang. Sabi sa ganong iba. Sino pa? Nakita nyo ang overwhelming biblical evidence? Sino yung tinawag na saints? Kundi yung mga nanampalataya kay Jesus, makasalanan pero napatawad. Kaya malinis sa harapan ng Diyos. Kung may utang kayo, binayaran ng tatay nyo, may utang pa ba kayo? Di ba bayad na, ang ating mga kasalanan ay binayaran na ni Jesus. Kaya tayo'y saints. Tawagin nyo nga ang inyong katabing, hello, saint. Sige na. Kahit na naka-ismid kayo, dahil hindi naman mo kasi atang saint ito. Pero alam nyo, hindi nakukuha sa itsura yan. Ang nakakatingin sa atin, ang Ama. And when the Father looks at people who had Jesus Christ as Savior and Lord, He does not see their sins. He sees the blood of Jesus. As sabi sa 1 John 1:7, the blood of Jesus cleanses us from all sin. All sins, all kinds of sins of all times. Kaya may security ang mga mananampalataya. Pag-usapan po natin yung mga peke na saints. Man-made saints. Now, let me tell you this from the beginning. Kung sino mang santo at santa ang tamaan dito, hindi sila ang ating kalaban. Kundi yung mga kasinungalingan na inimbento ng mga tao tungkol sa kanila. Dahil wala nang malay ang mga yan, yung mga na-declare na mga saints, ang tagal ng mga patay. So wala silang kasalanan sa pagiging santo at santa nila officially. So hindi sila ang ating topic at hindi tayo definitely against them. Okay? We are not against these persons who have been declared saints by human beings. But we are against and we are exposing the human error in having made these people saints. So, hindi yung mga personal na mga santo at santa ang atin pong tinutukoy o tinutumbok sapagkat wala naman silang kinalaman sa ginawa ng mga tao sa kanilang alaala hundreds of years after they died. Malay ba nila niyan? Ang dapat nating pag-usapan, yung mga gumawa sa kanila na santo at santa. Unang-una, malinaw po sa Bible na ang mabubuting gawa hindi nakapagliligtas.
Di po ba? At kung hindi kayo ligtas, hindi kayo pwede maging saint. Pero yung mga kinikilala ng ating bayan at ng maraming bayan sa daigdig na official, santo at santa, ang totoo niyan, sila'y naging santo at santa dahil sa kanilang mga ginawa. So baligtad agad. Sa Ephesians 2, 8 and 9, why don't you open your Bibles? Ephesians 2, 8 and 9. Mga taga-Efeso, 2, 8 at 9. For it is by grace that you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So, grasya lang daw ng Panginoon, kaya tayo naligtas. Ibig sabihin, isang regalong hindi natin karapat-dapat tanggapin. Yan ang ibig sabihin ng grasya. At ito, naliligtas tayo sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Pag nanampalataya ako, nagiging akong banal dahil ibinibigay sa akin ang kabalanan ni Jesus at kinukuha ang aking kasalanan. So, ang aking pananampalataya ang nagpapabanal. At sabi, hindi mga gawa. At nang walang magpapuri, walang magyabang, nasabi, naging santa ako kasi ang dami kong pinakaing mahirap. Naging santo ako kasi naglakad ako sa tubig. Naging santa ako kasi pinalipat ko sa aking katawan ang mga sugat ni Kristo. Naglipatan nga sa akin, so naging santa ako dahil sa ginawa ko. Hindi ba? Naging santo at santa ako dahil ganito, dahil ganon, dahil nilatigo ko ang aking sarili, pinadugo ko ang aking likod kada dasal. Naging santo at santa ako dahil ginutom ko ang aking digestive system hanggang namatay ako kaka-fast. Naging santo ako at santa dahil hindi ako kumain ng ganito tuwing Biyernes. Naging santo ako at santa dahil inakyat ko ang mga bundok o kung ano-ano mga ginawa ko. Ang sabi nga dito, not by works. Samantalang sa pagpili ng mga santo at santa, ang tunay na nirerikis at pinag-aaralan yung works. Di alam na agad natin, hindi na biblikal. Sa katunayan, baligtad at sinasalungat ang itinuturo ng Biblia. People who are vested with sainthood through beatification or canonization are made so on the basis of their works. Kaya nga nagtatagal yung iba marami pang inahalungkat na ginawa ba ito, ginawa ba yun, ginawa ba ito, ginawa ba yun. You know that the sainthood of many man-made saints is offensive to God. Nakaiinsulto at kinasusuklaman ng Diyos. Ang pagiging santo at santa ng mga nilalang, na kapwa nilalang din ang naglagay sa kanila ng title na santo at santa. Bakit kinasusuklaman ng Diyos ang ganitong bagay? Una, because supplicants and devotees pray to saints. Ang mga naniniwala sa santo at santa ay nagdadasal sa santo at santa. Such prayer breaks the first commandment. Alam niyo po ang unang commandment, Exodus 20, verse 3, You shall have no other gods before me. Ang pananalangin ay pagkilala ng pagiging Diyos ng pinananalanginan. Ang pananalangin ay pagpapasakop sa pinananalanginan na dapat ay sa Diyos lamang. Bakit po? Sapagkat pag nanalangin tayo sa isang personality, ibinibigay natin sa Kanya ang tatlong qualities na Diyos lamang ang mayroon at wala nang iba. Una, omnipresence. Everywhere, every time. Diyos lang yon. Not even Satan is omnipresent. Babiyahe-biyahe lang siya. Marami lang siyang informants at informers. Pero, hindi siya everywhere, every time. Pag nagdasal kayo, kay santo ganyan, kay santa ganyan, ibig sabihin, ginagawa niyo siyang omnipresent. Dahil, bakit naman nasa Bukawi kayo, naririnig kayo? Bakit naman kayo nasa Mindanao, nasa Paris, nasa London, nasa Tugigaraw, nasa Saudi Arabia, naririnig kayo? Di ibig sabihin yung dinadasalan niyo, Diyos? Kasi omnipresent. Ibinibigay niyo sa Kanya yung quality na sa Diyos lamang. Sabi pa naman ng God, I'm a jealous God. Hindi ba ang isang asawa, siya lang dapat ang inyong inihimas, ginaganyan-ganyan. Pag ibinigay niyo sa iba yun, nagagalit siya Dahil kanya yun Kaya nga ang katawan niyo bilang asawa, pag ipinahiram niyo sa iba, nagagalit yung asawa niyo dahil kanya yun. Tama lang siya maging jealous. At sabi ni Lord, I am a jealous God.
Yung mga creation ko, akin lang. Yung qualities ko, akin lang. Ba't nyo ibinibigay sa iba? Halimbawa, omnipresence. And of course, the second quality that God alone has is omniscience. All-knowing. Pag nagdasal kayo sa isang santong Kastila o sa isang santang Italiano, ang dasal nyo naman ay Bisaya, paano kayo naintindihan? Liba na lang na sinasabi nyong omniscient siya. Naiintindihan niya ang French, ang German, ang Tagalog, ang English. E di ibinigay nyo na naman sa tao yung quality lang ng Diyos, ginagalit nyo ang Diyos niyan. At tapos meron pang isa, omnipotence. Sa dami-dami nang nagdadasal, kay santo ganyan, kay santa ganon. Sabay-sabay, sa buong daigdig, round the clock, paano niya mapaprocess lahat, pakinggan lahat sabay-sabay? Paano niya matatandaan lahat sabay-sabay? At paano niya maibibigay yung hinihiling sabay-sabay? Lahat, walang malilimutan, walang magkakapalit-palit. Halimbawa, ikay babae, ang dami mo ng anak. Huwag niyo na po akong dagdagan ng anak. Meron may isang walang anak, bigyan niyo po ako anak. Nagkapalit-palit yon. Kaya kailangan omnipotent ang inyong dinadasalan, di po ba? E di ibinibigay niyo ngayon sa tao na nilikha lang ng Diyos ang mga katangian na Diyos lamang ang mayroon. Omnipresence, omniscience, and omnipotence. At halimbawa, nagdadasal kayo sa santo at santa. Kailan siya titigil makinig ng dasal nyo para siya naman na magdasal? Kasi sinasabi nyo, ipag-pray mo kami, Saint ganon, pray for us, Saint ganito, pray for us. Kailan siya, teka, huwag kayo magdasal at ako ngayon busy, ako ang nagdadasal. O, kaya-kanyain niyang nakikinig sa inyong dasal, and at the same time, nagdadasal din siya sa Diyos. At the same time, kinukuha niya yung sagot, at the same time, idinidistribute din niya ang sagot. Aba, omnipotence na yan. Hindi yan kaya ng tao. Kahit pabali-baligtarin mo ng canonization ang tao, hindi niya kayang gawin yun. Hindi siya omniscient, hindi siya omnipotent, at hindi siya omnipresent. Kaya kasuklam-suklam sa Diyos ang pananalangin sa mga santo at santa. Kaya yung mga ibang nananalangin na relihiyoso, akala nila natutuwa ang Diyos, yan ang pinakamalaking kasinungalingan. Nagagalit ang Diyos. Bakit pa po? Bakit pa po na-o-offend ang Panginoon? Under yung supplicants and devotees pray to saints, under that, sabi natin kanina, such prayer breaks the first commandment, di po ba? Also because such prayer insults the complete redemptive work and grace of Christ. Nakaka-insulto kay Kristo na kailangan pa na lumapit tayo kung kani-kanino para lang dinggin niya. Ang langit ay hindi city hall na kailangan nyo ng fixer na tagalakad. Ang langit ay hindi katulad ng marami nating corrupt mayors at politicians na kailangang may tagalakad para lumakad ang papel nyo. Ang Diyos ay Diyos ng katarungan at siya'y mabuti. Hindi na kailangan pang tulungan siya ng mga santo at santa para maging mabuti dahil siya'y mabuti ng likas. Para sabihin natin, kailangan natin si ganitong santo, si ganitong santa, para na nating sinabing hindi kaya ng Diyos ang kanyang trabaho. Para na natin sinabing, hindi naman makikinig sa akin ng Diyos ko, ako lang ang lalapit, kailangan si ganong santo, si ganong santa, ang aking gawing padrino. Naiinsulto ang Diyos. Kung ang aking anak may hihingin sa akin, may padrino pa, may insulto ako noon. Sabi ko, teka, hindi ba ako mabuti? Bakit kailangan mo pa ng padrino? Hindi ka pa ba pwedeng tumuloy-tuloy at dumiretso sa akin? Pero alam niyo po, ang pananalangin sa mga santo at santa, nakabase sa unbiblical doctrine of supererogation. Tandaan niyo yan. Supererogation. Ano ba yung supererogation? According to the Roman Church, sa kanyang teaching, ang mga mabuting ginawa daw ni Kristo, kasama naman si Kristo, salamat na lang. Ang mabubuti daw ginawa ni Maria, at ang mabubuting ginawa ng mga santo at santa, ay lampas para bayaran ng sarili nilang mga pagkukulang, kaya may bonus, may excess. And somewhere in heaven, there is a bank na nakatago doon ang lahat ng mga hidden wealth na yan. At ako ngayong ordinaryong tao na mas maraming kasamaan kaysa kabutihan,
Sa paglapit ko sa pare o sa papa, at sa kanilang pagbibigay sa aking mga hinaing at samo at paglapit, maaari nilang buksan yan at bigyan ako ng indulgence. Kaya nga nagbabayad sa misa di po ba? Para manalangin, para sabihin ng mga santo, ipanalangin mo kami. Peter and Paul, ipanalangin mo kami. Saints in heaven, ipanalangin mo kami. Tore ni David, ipanalangin mo kami. Toreng garing, kabanang tipan, talang maliwanag, pinto sa langit. Ano ba yun? Bakit makakapanalangin yun? Pero, ipanalangin mo kami, ipanalangin mo kami. May bayad yan. Di po ba? Kaya nga pumasok yan sa sobrang abuso ng simbahan. Noong 15th to 16th century, sobra ang naging abuso dahil ang mga indulgences ay mga papel. Na pag ako'y makasalanan, bibili ako nun. At pag bumili ako nun, mura na ang kasalanan ko. Ang ginawa naman ng mga mayayamang pamilya sa Europa, bumili pati sa mga namatay na nila mga ninuno. At yung iba, may foresight, ibinili na rin ang mga hindi pa nila ipinapanganak na mga apo. O diligtas na silang lahat. There was a lot of abuse that went with the selling of the indulgences. Many of those that sold it, alam nyo, pag dumadating yung nagbebenta, halimbawa sa isang parokya, kumakalembang lahat ng simbahan, may mga banners, may mga drums, the works. And everybody gathers at the town square to buy. E di siyempre, yung mga nagbebenta, matutulog din doon sa mga bayan na yon. At ang mga pang-uparo na nila sa mga prostitute na naglilingkod sila sa gabi, indulgence na rin. O ito, ihaligtas ka na rin. This is history. Hindi ko kayo binibigyan ng chismis, mag-aral kayo ng kasaysay at nakasulat. And one of the most effective sellers, Tetzel, German yun, Tetzel, in case you like to verify the historicity of what I'm telling you. Siya ang pinakamalaking benta dahil sabi niya, as soon as the money clings in the box, kasi puro silver ang pera nun, di ba? The soul of your mother jumps out of purgatory. Kaya ang daming nagbilihan. Siya ay of course under the jurisdiction, nasa franchise siya ng Archbishop of Cologne. Ito ang sobrang nakaligalig kay Martin Luther, na dating pare ng Roman Catholic Church. Sabi niya, abuso na, sobra ng panglilinglang sa mga tao ito. At siya naglagay doon sa pintuan ng Wittenberg Castle ng kanyang 95 theses. Ang points na nire-raise niya against the abuse of the selling of indulgences, alam nyo, inilagay niya doon November 1. All Saints Day. At dahil ang mga mananampalataya ng simbahan yan, mahilig lumapit sa mga relic, buto ng santo, ingrown ng santo, mga split end ng santo, o kamay ng santo, o ulo ng... Alam niyo naman, di ba, spare part yan? Wala ngang tunay na simbahan na naitatayo kung walang buto ng santong inilalagay sa pundasyon. Alam niyo ba yon? Magpahanggang ngayon. Tawag lang sa inyo, bisita o whatever, kung walang buto. So, putol-putol talaga yung mga santo na yun, kung saan, nasa relikaryo, nasa kwintas. Hindi ba alam niyo yon? Okay. So, sa Wittenberg Castle, kung saan nakatira at nagtuturo si Tetzel, napakaraming mga relics. At ang mga tao, pag November 1, nagpupuntahan doon to earn points dahil pagka ikaw ay nagkaroon ng pilgrimage, may points. Siyempre, pag may pilgrimage, may donasyon. Kaya ine-encourage yung pilgrimage. Kita nyo yung mga simbahang may mga pilgrimages, malalaki income yan. So, nabasa nila yung mga sinabi ni Tetzel. Alam nyo, in 2 weeks time, parang apoy na naglagablab sa buong Europa ang mga sinabi niya. And it gave birth to the explosion of yung tinatawag nating Reformation, which they call Protestantism. Yung word na Protestant, these are two Latin words, protestari, meaning to correct. Hindi ibig sabihin lumaban, nagprotesta, hindi ganoon. To correct an error. Dahil gusto nilang i-correct ang mga kamalian na yan. Anyway, that is not our topic now. But suffice to say, galing yung pagdadasal sa Santo at Santa sa konsepto ng supererogation. Meron kang pwedeng withdrawin, pero simbahan lang ang pwedeng mag-withdraw, bayaran mo yung simbahan para mag-withdraw. Kung hindi ba naman kailangan mo ng bayad para mag-withdraw, bakit yung mga pare na nagdadasal para sa mga kaluluwa sa sementeryo, pag November 1, yung nagbayad lang ang ipinagpe-pray, di ba? Sa umaga pa lang may mapa ng hawak ang mga sakristan, magpapapray ho ba kayo kay Father? Pagka hindi, o wala. Pag yes, o may marka ang yung mapa.
Pagdating ni Father, nasa ng mga may marka? O, bla bla bla, tubig, usok-usok. O, itong susunod, nagbayad ba? Hindi po. Pass. O. Kung naniniwala ba naman talaga yung mga pare na yan na nakakapagligtas sa purgatorio, kung may purgatorio nga, by the way, wala sa Bible niyan, ha? Inimbento yan. Na kung may purgatorio nga, na nakakatulong ang kanyang dasal sa kaluluwa, ba't di siya magpunta sa gitna ng sementeryo at ipag-pray niya bawat isang nakalibing doon, ba't yun nagbayad lang? Ngayon, sasabihin niyo naman, hindi, sa misa naman, binabanggit din yung and all the souls. Yung pala't binanggit na, ba't nagbabayad pa yung iba? Di ibig sabihin, may special treatment yung nagbayad. Super erogation. Nung araw, na ang impormasyon ay limitado, pwedeng makalusot yan yung mga panlilin lang na yan. Pero ngayon ba naman, information age na, sobra na tayo pag hindi pa natin natanggal ang maskara ng mga kasinungalingan na ito. So nakikita natin yung super erogation. Bakit pa na-offend ang Diyos dyan sa Santo at Santa concept? Hindi doon sa mga taong Santo at Santa, hindi silang ginagalaw natin yung ideya na pinaiiral tungkol sa kanila. Because as I have said, such prayers insult the graciousness and approachability of God. Parang hindi ba tayo pwedeng dumiretso, kailangan natin ng intermediator? Samantalang ang sabi sa 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and man, and that is Jesus Christ. Mga kapatid, may isa lang na tagapamagitan sa Diyos at sa tao at yan ay si Jesus. Wala nang iba. Hindi kayo pwedeng lumapit sa kapwa nyo lang tao na dineclare ng simbahan na naging santo at santa para dalhin nila kayo sa Diyos. Ang Biblia ang may sabi, there is only one God and one mediator between God and man. And that is Jesus. 1 Timothy 2:5. Tandaan nyo para hindi nyo sabihing chismis lang ang pinag-uusapan natin. Sabi naman ng iba, nagpapalusot, yun naman saints mediator between men and Jesus. Sobrang palusot na yan, hindi na yan kailangan. Kasi nga, yung mga santo at santa, hindi omnipresent, hindi omnipotent, hindi omniscient, hindi niya kayang dingginayin yung dasal. So, paano kayo ilalapit na hindi naman nila naririnig? Di ba? Another reason why it is offensive, because such prayers are actually, are you ready for this? When you pray to saints, you actually practice necromancy. Communicating with the dead, which is forbidden by God. Because all those men and women that you call saints have died, and you are not supposed to talk with the dead. Sabi sa Deuteronomy 18:10-12, let no one be found among you who sacrifices his son or daughter in the fire, who practices divination or sorcery, interprets omens, engages in witchcraft, or casts spells, or who is a medium or spiritist, or who consults the dead. Anyone who does these things is detestable to the Lord. Deuteronomy 18:10-12. Detestable, kasuklam-suklam sa Diyos ang mga nakikipag-usap sa patay. At ang mga santo at santa ay mga patay. Sabi sa Isaiah 8:19, when men tell you to consult mediums and spirits, who whisper and mutter, should not a people inquire of their God? Why consult the dead on behalf of the living? Napakalinaw. Kung meron kayong pangangailangan, may katanungan, may kahilingan, hindi ba dapat at marapat lang na sa Diyos lumapit? Ba't kailangang lapitan ang mga patay para sa mga buhay? Sinabi yan sa Biblia. Isaiah 8:19. Pray directly to God. Mga kapatid, mga kaibigan, gusto ninyo na madinig kayo ng Diyos. May pasalamat kayo, may hiling kayo, meron kayong paghingi ng tawad, manalangin kayo diretso sa Diyos. Huwag kayong dumaan kung kani-kanino sapagkat nababalakid, nababalaho, nakukumunoy, napapahamak lang ang inyong kaluluwa. Kailangan diretso sa Diyos. Meron pa pong isang dahilan kung ba't kasuklam-suklam sa Diyos yung pananalangin sa santo at santa. Because such prayer exposes the supplicant or the devotee to the deception of the evil one. Pag ako'y nanalangin ngayon sa santo at santa, taong patay na,
Ibinibigay ko ang aking sarili upang mapaglinlangan, mapaglaruan at maaaring sapian ng masasamang espiritu. Kaya nakita nyo, kung minsan napaka-relihiyoso ang hilig magdasal, ang sasama ng ugali, di ba? Kasi sila ay napapasukan ng kung ano-anong spirit. Nagdadasal ka ba naman sa chalk, sa kahoy, sa bato, sa marble, sa kalendaryo, sa papel? Ano lang aasahan mong mangyari sa iyong sarili? Kung hindi paglaruan ka ng mga masasamang espiritu. 2 Corinthians 11:14, and no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. Si Satanas daw ay nagpapanggap, nagmamaskara na anghel ng kaliwanagan. Ibig sabihin, sabi ni Satan, makapunta nga ngayon sa may Kawayan, Bulacan, magpapakita ako dito sa mga babaeng nagkukula, kunwari ako si Santa, kung ano. Lalapit ngayon siya, putungtong sa mga puno ng gumamela, may mga liwaliwanag, may malalaglag na mga petals na mga bulaklak. Ang araw ay bababa, magpapadribble-dribble, magpapaikot-ikot. Sasabihin niya, ako si Santa Barbara. O ako si Santa whoever. Di ba? Itong mga gawin ninyo, magrosaryo kayo, magganito kayo, magganyan. Rosaryo! Sa 10 beads ng rosaryo, nagdadasal ka kay Maria at isa lang ang Our Father, edi nagalit na naman ng Diyos sa tao ka na naman nagdasal. Kaya dinilin lang nila ang mga tao. Biro nyo, Hail Mary, 10. I have nothing against Mary. All generations will call her blessed and I respect her so much. To the point that you should not bother her. Ang ministry ni Mary is to give birth to Jesus. Nung magawa yon, sapat na. Tapos na ang kanya magandang ministry. Pagpahingahin nyo siya, huwag kayo magdasal na magdasal sa kanya dahil inaabala nyo. Yun naman kung naririnig niya, hindi nga naman siya Diyos So, hindi naman siya omnipotent, hindi omniscient, hindi omnipresent. So, sino nakakarinig na inyong mga dalangin? Sino sa palagay nyo? Masasamang espiritu. Dahil sila ang nakatira dun sa mga dinadasalan Sinong titira dun? Diyos? Bakit titirhan ng Diyos sa mga ribulto ipinagbabawal niya yan? So, sinong titira dyan? Di yung kalaban ng Diyos. Dasal kayo ng dasal, bulong kayo ng bulong, haplos ng haplos. Maglalagay ng mga bulaklak, mga kandila, mga kung ano-ano. So, maririnig ng evil spirit ang dasal nyo. And you know that Satan, up to now, is second to God in power. May power ang mga evil spirit. So, padadalang kayo ng sagot. Naku, nagka-visa nga kayo. Kada dasal kayo ganon. Natanggap nga kayo sa trabaho. Pumasa nga kayo sa board. Napakasalan nga kayo ng ganong si Adonis. O anong bunga? Lalong sisidhi ang pananampalataya nyo dun sa santo at santa. Kaya dinidinig ang dalangin. Alangan namang manatili kayong marahuyo sa mga ribulto at mga santo na wala naman kayo napapala. Kaya ano sabi sa Bible? And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. To deceive, if possible, even the elect. Kaya iba ginaganahan. Nung mula nung nagdasal ako dyan, gumaling aking rayuma. Oo nga pupunta naman sa impyerno yung kaluluwa. Bad mathematics naman yan. Rayuma, kaluluwa. Pumasa sa board, kaluluwa. Nagkaasawa, kaluluwa. Ang negosyo, umunlad. Ang kabayaran, kaluluwa. Anong sabi sa Bible? What does it profit a man to gain the whole world and lose his soul? Dinadaya tayo ng kaaway. Isa pang komplikasyon ng pagdadasal sa santo at santa, supplicants and devotees make idols of the saints. May santo at santa ba na walang rebulto? Wala po. Lahat mayroon. Meron ba dyan na walang rebulto? Lahat mayroon. Therefore, when you pray to the saints, you break the first commandment that says, you shall have no other gods before me. And number 2, you break the second commandment that says in Exodus 20, verses 4 to 5, you shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the fathers to the 3rd and 4th generations of those who hate me. 10 ang commandment ng Diyos. Yun lang pangalawa ang may kasamang sumpa pag hindi sinunod. Yung tungkol sa paggawa ng Diyos-Diyosan. May sumpa. Sinabi, you shall not make. Sasabihin ng iba, de visual aid lang. O ikaw ba sa wallet mo may picture ng nanay mo? Oo.
O yung pala, may picture ka ng nanay mo. Ba't hindi ako pwede maglagay ng picture ng saint sa aking wallet? Kasi alam ko ganyan na itsura ng nanay ko. Ikaw, alam mo ba ganyan na itsura talaga ng santong yan? At saka nanay ko naman yan, hindi ko yan dinadasalan. Only for memory. Pero ikaw, hindi naman kami nag-worship. Oh, come on. Naglalagay ka ng kandila. Oo. Naglalagay kang bulaklak. Oo. Binubuhat mo. Oo. Namamanata ka. Oo. Anong tawag mo dyan? Fans club? Di ba worship yan? Kahit pabalik-baligtarin mo pa ang iyong terminology, pag lumuhod ka dyan at nagdasal, worship yan. Alam niyo naman yung worship na yan, according to the Roman Church, meron daw 3 klase ng pakikitungo sa mga ganyan. Dulia, hyperdulia, at latria. Yun daw isa doon, yun ang tunay na worship para sa Diyos. Yun naman daw isa doon, yun ang reverence for Mary. At yung pangatlo, yun ang reverence for the saints. Iba-iba daw yun. Pero sa totoo lang, yung average goer to the church does not know about this. Pag tinanong mo, alam ba yung dulia? Sabi mo, kapitbahay namin yun. Hindi tao yun. Yun ay pananampalataya. Sabi ng mga pare, dulia, hyperdulia, latria. Sa palagay niyo ba yung mga nagsisimba sa Baclaran at sa Quiapo, alam yan. Yung hyperdulia, dulia at latria na yan. Pare-pareho yan. So, nakaka-deceive. Pero alam niyo naman ang ginawa ng simbahang Romano. I like everyone to hear this. Sinalbahe nila ang salita ng Diyos. Tinanggal nila ang second commandment. Inedit nila. Dahil obvious na bawal. Kaya sa mga patio ng simbahan, sa mga basketball court, sa mga dingding at pader ng mga simbahan, nakalagay, ang 10 utos, nawawala ang second commandment, mga kapatid. Nawawala. Siyam na lang. Ginawang 2, yung 10, yung you shall not covet thy neighbor's goods, you shall not covet thy neighbor's wife, you shall not covet anything that belongs to your neighbor. Isang commandment lang yun. Pinagdalawa dahil ikinubli nila sa taong nililin lang nila yung commandment number 2 na sinasabing, you will not make an idol. Kasi sabihin, hindi naman sa worship. Ang sabi nga, you shall not make, ang kulit mo, make, gumawa ka palang, bawal na kahit sumamba ka o hindi. You shall not make. Nagagalit ang Diyos dyan, kaya galit din ako dyan eh. Alam mo kami, kakampi ng Diyos, di ba? Galit siya, di galit din tayo. Alam nga namang galit siya, tapos kakampi natin, ano tayo, balimbing? You know, evil spirits live in these things. Kaya yung mga mahilig dyan, kung ano-ano nangyayari. Alam niyo po, I'm trying to make a study ng mga pamilya na mayroong mga from generation to generation, may pag-aaring mga rebultong ipinuprosesyon. Hanggang ngayon, ang lahat ng aking findings, these families had terrible mga sicknesses, violent deaths, at sira-sira ang relasyon sa isa't isa, magkakagalit, magkakaaway, mga naluluoy. Ang pamilya po namin, since the 17th century, sa pamilya namin yung napakalaking rebulto sa aming bayan, 6 ang laman nun. Kaya lang, generation to generation, nung lola ko na, yung lola ko kasi ayaw magmano sa mga pare, and she married beneath her class. So yung pag-aayos ng mga rebulto na yun, ipinaubaya na lang sa mga kamag-anak. Hanggang sa generation namin, hindi na kami umabot. But the branch of our family, na nagpatuloy nun, very violent deaths, naluoy na namatay na lang ng mga hindi mo maintindihan. Ang mga tiyak at tiya. Kung ano-ano mga nangyari sa kanila. At lahat mo nang tinatanong ko, nang may mga inaalaga ang santong ipinuprosesyon, laging may mga ganon. Unexplained sicknesses, mga ugaling hindi maintindihan, nagkakagalit, violent death. Bakit nga? Hindi, ang linaw, may sumpa. At ang sumpa hanggang ika-4 na saling lahi. Hanggang sa apo sa tuhod, may sumpa. Ganon kagalit ang Diyos. Yun ang you shall not kill, walang sumpa eh. So, sinong mas galit ang Diyos? Yung taong pumatay ng kapwa-tao doon sa isang sulok o yung taong lumuhod sa Diyos-Diyosan? Of course, I'm not encouraging murder. Pero yung pumatay ka ng tao, you only faulted against creation. But when you worship other gods, you fault against the Creator. Kaya napaka-relihiyosa na ganyan. Actually, sa tingin ng langit, mas kalagim-lagim ang kanyang ginagawa. Yan naman ang mga self-righteous.
Kaya nakikita po natin yon. God is jealous. Sabi sa 1 Corinthians 6, 9 to 10. Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. ... No? Idolaters will not inherit the kingdom of God. Marami pang mga iba, hindi ko lang sinali, mahaba na eh. Kasama yon sa mga those that will not inherit the kingdom of God, idolaters. The Roman Church does not only break this, brothers and sisters, they even deceive the people into believing that it is a godly thing to do, to pray to the saints. Napakarami po nating mga kaibigan at kamag-anak na nasa ganitong relihiyon. At hindi ko ibig na saktan ang inyong loob, pero hindi niyo naman ako dapat masisi pagdating ng araw na sasabihin yung, ganyan pala yan, ba't di mo sinabi? Kailangan nating malaman. At pag nalaman ninyo, I hope we are all still friends, but you decide for yourself whether you will ignore this or not. Ayaw yan ng Diyos. O ngayon, ano yung Saints Day? Kasi Saints pa lang yung pinag-uusapan natin eh. Di po ba? Ano yung Saints Day? Next week na lang kaya. Gusto niya na ngayon. The real All Saints Day is the day when the real saints will all begin to be together with each other and with the Lord. Yun ang tunay na All Saints Day. Definitely not November 1st. But the second coming of Christ. Yun ang All Saints Day. Kasali ba kayo pagdating ng araw na yon? Marami yata kayo alaga sa bahay niyo kung ano-ano. Tinatago-tago pa for sentimental reasons. Pag may nakatirang demonyo, anong sentimental reasons? Bakit nyo yan? Kaya lang, huwag nyo naman gagawin thoughtlessly. Yung iba naman, kung kailan naman tanghaling tapat at saka pamamartilyuhin ng groto, nakikita ng mga kapitbahay, naiinsulto siyempre sila, di ba? Igalang nyo rin naman yung sensibilities ng kapwa. Pwede naman kayong mag-destroy ng mga images without needlessly hurting other people. Maging sensitive. But you know, God commands us to destroy them. They should be burned, destroyed, crushed to pieces because God hates them. Sabi sa 1 Thessalonians 4, 16 to 18. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. And after that, we who are still alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage each other with His words. Yan po ang tunay na All Saints Day. Lahat ng taong namatay sa pangalan ni Kristo, babangon mula sa kanilang libingan and will meet the Lord in the air. And immediately, after twinkling of an eye, tayong mga buhay pa sa araw na yon, mawawala na lang bigla. We will be caught up in the air. Kaya ang totoo lang yan, mga kapatid, if you were just paying attention, kung totoo na yung mga tinatawag na santo at santa ay tumanggap sa Diyos, kung totoo na yung mga tinatawag na santo at santa ay saved, ang totoo niyan, wala pa sila sa langit ngayon. Dahil ang sabi ng verse na ito, when Jesus comes, the dead in Christ will rise. Ibig sabihin, yung mga namatay na sa ngalan ni Kristo nung unang panahon, wala pa sila sa langit. So, paano nila kayo lalakarin sa langit wala sila ron? Sabi nga dito, doon pa lang sila babangon. At tayo naman mga buhay na inabutan ng panahon na yon, oink! Biglang mawawala. We'll meet the Lord in the air. Kaya ang sabi sa Matthew 24, 39 up to 41, this is how it will be at the coming of the Son of Man. 2 men will be in the field, one will be taken, and the other left. 2 women will be grinding with a hand mill, one will be taken, and the other left. Ang ganda-ganda nung imagery. Alam niyo yung dalawang babaeng nagigiling, paikot ko, o ikaw naman, katapat ka, ikaw magpapaikot, o ako naman, biglang nawala yung katapat nyo. Ang tanong, sa araw na ito, kasama ba kayo sa mawawala? O sa matitira? Kasi yung matitira, the Antichrist will rule on earth in the periods of tribulation. Tiyakin nyo lang, kasama kayo dito. Yun ang napakahalaga dyan. On that day,
That will be the real All Saints Day. Pero yung mga tao, minsan narinig na ito, parang yung kwarta o kahon. Kahon, basta tradisyon, kahon, santo, santo pa rin kahit ano. Sabi sa Mark 7:8, you have let go of the commands of God and are holding on to the traditions of men. Pinawawalan nyo ang mga utos ng Diyos, ang pinanghahawakan nyo, kaugalian lang ng tao. Ang tanong ko sa inyo ngayon, are you a real saint now? Huwag nyo akong sagutin. Sagutin nyo ang inyong sarili. Sabi sa 1 John 1:7, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Will you be there in the real All Saints Day? Even more importantly, after that, nadala nyo na ba ang inyong mga mahal sa buhay, maging hindi kakilala, sa paanan ni Jesus para makasama sila sa totoong All Saints Day? Ang sabi ng Ezekiel 33:6-7, but if the watchman sees the sword coming and does not blow the trumpet to warn the people, and the sword comes and takes the life of one of them, that man will be taken away because of his sin, but I will hold the watchman accountable for his blood. Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. So hear the word I speak, and give them warning from me. Pag dumating daw yung kamatayan, pag dumating yung danger, ang lahat ng tatamaan nun mamamatay kung hindi sila ligtas. At tayo, na nakakaalam, binigyan ba natin sila ng babala? Tayo daw ay mananagot sa bawat kaluluwa na dapat binigyan natin ng babala na hindi natin binigyan ng babala. Hindi natin pananagutan kung sila'y makinig o hindi. Ang pananagutan natin, bigyan sila ng babala. The real All Saints Day. First, you've got to be a real saint before you can be there. Sa ilang saglit, ating ipanalangin kung ano man ang dapat ilapit sa Diyos. Maari mga pagkukulang natin sa pag-aaral, pagkukulang sa pagbibigay ng babala. O baka nakikisali pa tayo sa mga ganito, na mga kasuklam-suklam na gawain, ihingi natin ang tawad. At ilapit natin sa Diyos ang ating mga mahal sa buhay, ang ating bayan, ang daigdig na nahihibang sa mga santo at santa at sa mga rebulto. Ipanalangin nating mapalaya sila. At nang sa gayon, pagdating ng real All Saints Day, magkasama-sama tayo sa piling ng Panginoon. Sa ilang saglit ng katahimikan, bayaang ang Espiritu ang humamon sa atin.